Mga kaibigan, mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, September 13, 2025, panibagong sama ng panahon ang posibleng makaapekto sa malaking bahagi ng Eastern Visayas at malaking bahagi din po ng Luzon. So aalamin natin kung itong low pressure area na ito ay may tsansa na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. At kapag ka naging bagyo, tatawagin itong bagyong Marisol sa loob ng PAR. Aalamin din natin yung mga lugar na apektado po ng easterlies at mga localized thunderstorm. Kung bago ka lang, please, importanteng nakalike at nakasubscribe ka and then nakahit ng notification bell para next update ay mabilis po kitang mano-notify. So dito muna tayo sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential. Meron tayong dalawang bulletin board, merong week 1 at week 2. Sa week 1 natin, nagsimula yan kahapon September 12 at matatapos sa September 18. Dalawang banta ng low pressure area ang ating mamomonitor dito at parehas po itong nasa low to moderate chance na maging isang ganap na bagyo. Sa week 2 naman, magsisimula pa ito sa September 19 hanggang September 25. Dalawang low pressure area din ang ating namomonitor dyan at parehas naman po yan nasa low to moderate chance na maging isang ganap na bagyo. So babalikan natin yan. Meron tayong pinaka-updated ngayon. Meron po tayong low pressure area na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita nyo, itong active na low pressure area sa ngayon ay meron pong pinaka-lokasyon na 325 kilometers east of Eastern Samar. At ito ay nasa low chance na maging isang ganap na bagyo. Kung makikita nyo naman, ayan ho siya, unti-unti siya lumalapit sa Eastern Visayas. So tignan natin yung ating live map, no? Kung makikita nyo, ito yung sinasabi natin na low pressure area. Yung sirkulasyon ng hangin na yan, mahina pa yan and actually wala pa siyang mata o yung pinakasentro. So sa ngayon, may mga posibilidad pa na malusaw ito. Pero may chance din na mag-intensifies into medium hanggang sa high chance na maging isang ganap na bagyo. Sa ngayon, wala tayong aktibong bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung low pressure area na yan, babalikan natin yan. Alamin na muna natin ngayong araw po ng Sabado, yung tinatawag natin forecast weather conditions. Dahil meron tayong mga kababayan na papasok pa sa trabaho ngayong araw ng Sabado, yung mga mamamasyal, yung mga gumigising ng mga aga, yung mga nagkatrabaho sa palengke. Ito na ho, no? Sa area ho ng Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Romblon, Camiguin, at Misamis Oriental po ay patuloy din po makakaranas ngayong araw po ng Sabado ng cloudy skies. Tandaan ho ninyo, with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa low pressure area. Ayan o, naapektuhan. Yung low pressure area ho na yan sumasabay sa ihip ng hangin ng easterlies o yung maalingsang hangin o mainit na hangin na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko. So napapansin naman natin, no, makulimlim ang panahon sa bandang hapon kahit medyo tanghali. Walang hangin at mainit ang panahon, maalinsangan dahil po yun sa easterlies, no? Kung meron mang paghahangin, kakaunti lamang pero mainit naman yung buga. So yun sinasabi natin. Madalas ang easterlies nagpapaulan ho yan sa may bandang hapon hanggang sa medyo paggabi na. Sa ilang bahagi naman po ng Luzon, dito po yan, sa ilang bahagi ng Mindanao ay patuloy din maapektuhan po ng easterlies. Ito sa Luzon, easterlies po nakakaapekto dyan. Pero dito po sa ilang bahagi, malaking bahagi ng Mindanao ay localized thunderstorm ang magpapaulan. Asahan pa rin ang mga isolated rain showers or thunderstorm. Siyempre maulap na panahon yan ngayong maghapon. At nakita naman natin, no, madalas na paghapon at minsan inaabot hanggang sa gabi ang mga biglaang bugso ng mga pag-uulan, yung malakas ho talaga, no. Actually hindi naman yun dahil sa bagyo, dahil ho yun sa pinagsamang easterlies at localized thunderstorm na nagpapaulan, minsan tumatagal po ng 1 hanggang 2 oras. Ito namang low pressure area, nagbibigay naman siya ng mga pag-uulan, ng mga pag-aambon, usually bandang umaga hanggang sa tanghali, yung mga apektadong lugar. So sa mga hindi nakaabot yung apektadong lugar ng low pressure area, para ma-clear po sa atin yung area po ng Visayas, ayan ho, no, ang Bicol Region, Caraga, Quezon, Romblon, Camiguin, at Misamis Oriental. Ngayon, tanong ng mga kababayan natin kung ito po bang low pressure area na ito ay magiging isang malakas po na bagyo, no? Kasi marami nagsasabi yung susunod na bagyo ay malakas. So kung titignan natin, ito ho yung sirkulasyon ng hangin niya. Actually, wala siyang mata pa, no? Wala pang pinakasentro. It means lamang na mahina lamang ito na low pressure area.
Kung sakaling maging isang ganap na bagyo ito dito bago po pumasok o lumaglandfall sa ating Philippine landmass, possible din ito na bumalik sa pagiging low pressure area. Dahil wala siyang pressure o walang humahatak sa kanya. Ang tanging nagpupush lamang na lumapit siya dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at possible na tumawid pa siya pa Luzon ay itong easterlies or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Ang epekto naman ng easterlies ay maalinsangan ng mainit na panahon, hindi po kagaya ng habagat. Kung titingnan nyo, walang habagat ngayon. Habagat free tayo on monsoon break or pansamantalang pagkawala ng habagat. Pero kapag etong low pressure area na ito ay nakatawid po sa Eastern Visayas, papunta dito sa west o sa kanlurang bahagi ng ating bansa, doon possible na mag-intensifies or muling bumalik ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So ayon naman natin na ganun ang mangyari, so may pangalawang senaryo tayo na kinoconsider dito. Etong low pressure area na yan ay malulusaw pagkatapos na tumama o maglandfall sa Philippine landmass. Huwag kayong matatakot kung sinabi kong maglalandfall, no? Hindi ibig sabihin nun ay matindi ang magiging epekto. Low pressure area ito at meron itong 25 kilometers per hour lamang na lakas ng hangin. Mahina lang yan at hindi ho natin dapat pangambahan. Pero syempre maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Tulad ho ng aking sinabi sa ating tropical cyclone threat potential sa week 1 natin, sa pagitan po ng September 12 hanggang September 18, dito manggagaling, no, yung low pressure area na merong low to moderate chance na maging isang ganap na bagyo. So ito yung hangin na dinadaanan po ng easterlies, possible na magkasunod yan sa September 12 at hanggang September 18. So, ngayong October, mga kaibigan, 2 hanggang 4. Pero ngayong September, 2 hanggang 4 din na bagyo ang ating i-monitor. Pero meron na tayong 2 bagyo na nakalipas, no, ditong September at meron pa tayong 2 bagyo na i-monitor at inaabangan. So, mas maganda na nakahanda tayo para in case na merong mga bagyo na mabuo ay nakaready tayo at hindi tayo mabibigla. Sa ngayon po mga kaibigan, mga kababayan ko, pinag-iingat po, no? Ito paalala ko sa inyo, malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas, ang Mindanao naman, madalas uulanin lang ho yung mga lugar diyan sa hapon ho sa gabi. Dito sa ilang bahagi ng Metro Manila, ilang bahagi ng Eastern Visayas, umaga pa lamang ay hindi na ganun kaganda ang panahon, maulap na kalangitan na dahil sa easterlies. At kung makikita nyo naman, most of the time, apektado ang Eastern Visayas ng low pressure area. So tulad na ang sinasabi, mas maganda na maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad na pwede pong mangyari. So ano pa yung dapat natin gawin, no? Unang-una, lagi tayong maging updated sa lagay ng ating panahon. Yung mga binibigay ko na paalala, napaka-importante niyan. Kahit sabihin natin na walang bagyo, meron tayong easterlies dito, meron tayong low pressure area, diyan naman nagsisimula yan. Huwag din tayong makapakampante. Ang habagat, nandyan lang yan. Hindi lamang siya nag-intensify, so hindi lumalakas dahil walang sirkulasyon ng hangin na tumutulong sa kanya. Pero ang magiging hudyat ng paglakas o pagbabalik ng habagat kapag ka nakatawid itong low pressure area dito sa may west o kanlurang bahagi ng ating bansa, doon yan posible na mabuo. So ngayon pinag-iingat pa rin yung mga nakatira po, no, sa mga landslide prone area, sa mga bahaing lugar, lalo na sa Metro Manila. Alam niyo sa Metro Manila napakadaming problema dyan. Malaking bahagi ng Metro Manila ang may issue sa flood control at yung mga pag-uulan tuwing hapon hanggang sa gabi, yung mga localized thunderstorm, kayang-kayang magbabaha. Actually, yung mga localized thunderstorm na bigla ang bugso ng malakas na pag-uulan, no, yung mga thunderstorm advisory natin, naglalabas tayo ng ganyan mga kaibigan. Yung mga pag-uulan na yan, katumbas siya ng ilang araw na normal na pag-uulan kapag mayroong habagat. So pag may bagyo naman, may kasamang malalakas na hangin. So ngayon, mas maganda na nakahanda tayo sa mga posibilidad pa rin na pwedeng mangyari. So eto din, i-safety rin natin ang ating mga importanteng gamit. Lagi kong pinapaalala yung mga electric appliances natin. Minsan kasi natataranta tayo kapag biglang umuulan ng malakas. Akala natin hindi magbabaha sa lugar natin. Pero dahil sa dami ng sabotage na nangyari, no, yung mga drainage natin, yung mga flood control budget, wala, basura nakakalat, biglang bumubugso ang malawakang pagbabaha. So mga electric appliances, mga importanteng dokumento, i-safety natin, itabi natin para po hindi mawawala at alam natin ang ating mga bibit-bitin. So ngayon din, may chance pa naman tayo para mag-ayos po ng mga light materials dito sa ilang bahagi ng Luzon
Dito sa Visayas, yung mga light materials na ginagamit ho ninyo, mga kahoy, mga plywood, kung kaya naman natin i-double check o palitan, mas maganda na maghanda o paghandaan natin ng posibleng banta po ng malawakang pag-uulan dahil po sa easterlies at sa low pressure area. Yung mga bubong, i-double seal natin yan, i-check natin, tapalan ng bulka seal para hindi po tumutulo. So ito din, dagdag ko pa din mga kaibigan, no, ay mag-safety tayo o mag-imbak tayo ng pagkain na kayang tumagal ng ilang araw dahil itong weekend, expect po natin na rin sa pagtatala ng pag-asa ay magiging maulan dahil po sa easterlies at sa localized thunderstorm. Though wala pa naman tayong bagyo, pero nakamonitor tayo dito at nakabantay tayo sa low pressure area na ito. Ito ay tatawagin bagyong Marisol kapag naging isang ganap na bagyo. So ang bagyong Marisol mga kaibigan, kung titignan nyo at pagbabasihan natin yung pagkilos ng LPA at kung mabilis ba siyang nagbabago time to time, day by day, hindi ho ito nakikita na potential na magiging malakas o super typhoon category. Kung sakali man na maging bagyo o hindi, ito nga pong low pressure area na yan, mawawala din yan. Kapag naging bagyo naman yan, pinakamalakas na niya hanggang tropical storm category. Hindi yan magiging super typhoon mga kaibigan dahil nga po mainit na hangin ang kanyang kasama, no, o yung easterlies. So sana ho clear sa atin yan para din na yung mga nagtatanong sa atin. Pero ibang senaryo naman kapag merong habagat dito at merong low pressure area yan, yun. Possible na mas lumakas ang epekto po ng low pressure area. Pero pag mainit na hangin, hindi, na maliit yung chance na lumakas yan. So ipanalangin natin na huwag bumalik ang habagat. Ang easterlies naman, hindi naman ganoon katindi ang mga pag-uulan. Ang paghahandaan lang natin ay yung mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. At eto din mga kaibigan, mas maganda na manalangin tayo sa Panginoon na ma-maintain po yung magandang panahon o magkaroon tayo ng magandang panahon. Though medyo maulap pero hindi naman kagaya na may mga puro bagyo, no? Hindi kagaya last year puro bagyo ho ang ating mga nararanasan. So ngayon umaga ng Sabado mga kaibigan, tanghali at gabi na rin, no, lahat na, itatake ko po ulit ang opportunity na makapag-share sa inyo ng munting Bible verse. Kaibigan, kabayan, kapatid, kung nakaabot ka sa pinakadulo ng ating video dito, napaka mapalad ka dahil makakarinig ka po ng salita ng ating Panginoon. So narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa John chapter 3 verse 16, kaibigan, kabayan, kapatid, narito po ang sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tunay nga po mga kapatid na tayo hindi pa talaga ligtas kung hindi tayo nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Lahat po tayo ay makasalanan, no? At wala po tayong karapatan o walang nakaabot po sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos, no? Pero kahit po tayo ay makasalanan, niyan po ay ginawa ng Panginoon o tayo ay tinubos na sa ating mga kasalanan. So paano yun nangyari? Para po sa mga hindi nakakaalam, no, ay ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para po tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Lahat po tayo, bata man o matanda, gumagawa ka man ng kasalanan o hindi, lahat po tayo ay makasalanan. At alam nyo ba na ang kabayaran ho ng kasalanan ay kamatayan? Pero ang handog ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kung tayo po isasampal tayo sa Kanya mga kaibigan ko, may assurance po na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So ikaw ba, tayo ba bilang tao, kaya ba natin isacrifice ang ating anak, no, bilang handog para maligtas ang ibang tao? Siyempre hindi natin kayang gawin yon. Pero ang Diyos, yung pag-ibig niya, talagang masasabi natin na matindi at sobra-sobra po, no? Sino ba naman tayo? Sobrang makasalanan tayo. Lahat tayo ay hindi perpekto. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay tinubos niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So dapat po ipagpasalamat natin araw-araw yung mga bagay na ito. Dapat lagi nag-glorify si Lord sa mga ginagawa natin. Lahat naman tayo nagkakamali, wala hong perpekto. Pero kapag tayo nakakagawa ng kasalanan, may conviction ng Holy Spirit sa atin para tayo ay manalangin at humingi po ng patawad sa Kanya. So muli, sa mga hindi nakarinig, uulitin ko sa John 3:16, narito po ang sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan,
kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan lamang po ang ating Bible verse of the day at yung lagay ng ating panahon. Pwede nyo balikan yung ating video, no? So umpisa, pakinggan nyo lamang para lagi kayong ma-update, no, sa ating mga binabalita dito sa ating channel. So maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.